Hi Scorpio, May 2026, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Scorpio. Kamusta kayo? Scorpio energy, ano nga asahan ng mga taong ito? This new month, nasa Mayo na tayo guys. Any guidance po para sa kanila? Mensaheng gabay para sa mga Scorpio, May 2026, message. Guidance advice, Scorpio. Anong kanilang aasahan ngayon? Six of Wands, Six of Swords, Six, Knight of Swords. Sandali, para may dumi yung ating deck. Okay. Okay. Sandali ha. Temperance card, Queen of Cups, Seven of Swords. Ay pa tayo. Since merong papasok tayong full moon, guys, meron tayong darating na full moon in your sign. This May 1, sasalubungin kayo ng full moon. Full moon in Scorpio. Yes. So, ano ba yung mga full moon? Full moon is all about endings, guys. Endings for new beginnings. Hindi kailangan laliman yun. Marahil kailangan itong mabanggit agad yun para sa ilan sa inyo. I feel dito sa ilang barahan na narito, full moon, endings. Si Six of Wands, connected to sa work. Halimbawa, meron kayong project na ngayon pa lang ginagawa na or higit na tinutukan itong mga nakalipas na linggo. Proyekto, trabaho, business, maging ano pa man yan. Ayan na. Maaring matapos niyan. Mapaangat niya yung culmination, achievement, meron kayong ma-achieve. Completion, guys. Ganun yung energy. Six of Swords, magtatapos o matatapos niyo yan ha. Meron kayong ma-achieve. Gaano man ito, kaliit, kabongga, or hindi nyo pa man ma-realize, pero meron kayong natatapos. Maybe yun lang yung kailangan yung marinig. Na meron kang nagagawa, Scorpio. As long as alam mo sa sarili mo, si Six of Wands kasi naka-reverse. For some, I feel na parang ang baba, feeling nyo wala naman moonchild. Very private, low-key, pero achievement po yan. Yes, the progress may be slow, pero as long as you are moving, meron kang na-achieve. Maybe yun yung pinaka-advice. Okay, meron kayong matatapos. Alam ko, puro pagtatapos kasi full moon, again, it's all about endings. Nauna ko nang ma-mention sa inyo yun. Especially, connected sa work. Unang-una na. Mag-add pa tayo, ha? I see na merong mga bago. Itong endings na ito, ayan no, Scorpio, patawan. Nilagulat tayo. The High Priestess, kayo yan. Scorpio, energy. Pakita natin sa live. Tayo pa ay live na live. Patawarin ha, tumatalo ng ating baraha. I see new beginnings, guys. Maaring merong umusbong dyan or makapag-create kayo ng mga bagong proyekto ulit. Or it could be a new offer, new project, new job, ganon yung energy. Or kahit sa simpleng pakiramdam, as I've mentioned, maring merong new life chapter, yung energy na pwedeng umangat. Meron kayong tatalikuran na. At ito yung ilang kailangan nang matapos, maiwan, kalimutan. If this is about relationship, alam ko diretso yun. Parang you're out with the old na and in with the new. I-release nyo na yung ilang old stories or old patterns, old attachments, old projects kung magiging practical. At mag-look forward kayo sa mga bagong simula. Yes po. Follow your heart, guys. Again, kayo na to mismo as a Scorpio. Malakas ang inyong mga intuition. Listen to your intuition. Follow your heart kung nasa ang inyong mga passion, yung mga mahal nyong gawin, yung mga bagong simula na gusto nyong gawin, napakagandang pagkakataon ito. First week pa lang, sasalubungin kayo ng full moon, again, in your sign, May 1. Magandang pagkakataon na mag-create kayo ng something bago. Okay. Kahit sa simpleng pakiramdam, plano, ideya, kung ano man ang mabubuo nyong pundasyon ngayong Mayo, ayan, maaaring yan po ay mag-last.
Meron pang long term. Okay? Lalo long term yung intention nyo rin. Walang imposible. Patawarin pala sa boses ni Moonshot, bedroom voice pa tayo. Kakagising lang natin. Kailangan na natin mailaban to dahil papasok na po ang May. This is for May 2026. Live na live po tayo sa ating TikTok. Ad pa tayo, Scorpio. I see balance, moderate. Or speaking of balance, kung mas magiging practical tayo pagdating sa inyong finances. Kasi right now, this month of May, magbibigay diin ng inyong mga 8th house of finances. Yes, ayan. Puro balance yung nakikita ko. Pero money-wise, maaaring kung dyan natin ipapasok yung una kong na-mention, meron kayong matatapos, meron kayong mababayaran, mahaharap, matutugunan. Especially kung meron kayong mga pagkukulang. So, reversal tayo every time, ha? Pagkukulang or pagkakautang, kasi dyan po yan pumapasok. Halimbawa, kung kayo itong may pagkakautang or merong pagkakautang sa inyo, so reversal yung energy natin. Yan po ay parating at yan po ay kayo ay makakatugon. Mababayaran nyo yan. I-claim natin, masisettle nyo ang mga sitwasyon. Lalo pa kung mag-apply po na meron ng achievement. Card of success, guys, si 6 of Wands. Nag-reverse kasi ito, sabi ko nga, may pagka-low-key, private, or feeling nyo kung hindi nyo dama, pero may achievement. Meron kayong na-achieve. At ayun, maaaring merong something magandang balita dyan. Good news, good luck. I-claim na natin na kung saan maharap nyo itong ilang obligation pagdating sa ilang bayarin. Yes po. Ganun yung energy. Okay. So, i-claim natin magiging smooth lang ang mga situation sa inyong mga paraan, lalo pa kung alam nyo kayo ay nanlalaban lang. The Knight of Swords ay narito. May 2026, the Moon. Okay, the Moon, the High Priestess, Temperance card, Queen of Cups, as a water sign, Scorpio. Maring May 2026, higit kayo maging malalim talaga. 8th house, again, magbibigay din this month din sa inyo. At yan talaga yun, may pagka-intense, may pagka-extreme yung mga intuition nyo. Higit na lumalakas, lumalalim. Kapag bumabagsak si the Moon, si the High Priestess, hindi kayo nagkakamali. Pero maaring higit na lumakas kasi yung inyong mga guts, yung mga sinasabi ng inyong subconscious, kung ano yung nararamdaman nyo. Listen to your intuition, guys. Hindi kayo nagkakamali, pero baka yan yun. Okay, malakas ang inyong pakiramdam, or for some of you, higit kayo maging sensitive or extra emotional this month. Yes. So maybe it's okay lang din to pause. Okay, kung medyo pakiramdam nyo parang ang hirap i-handle ng mga situation kasi nagiging emotional eh. Kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay, gawin yun. Okay. I see balance. So, walang pagkalabi sobra. May purpose ang buwang ito. May something maaring kaliwanagan dyan na pwedeng umangat for some of you. Lalo kung nagkaroon ng kalabuan itong mga aking nabanggit, trabaho, pera. Oo. Na pwede naman relasyon. The Moon is here. It's all about feelings, emotions. This month, maaring merong magpahayag, 7 of Swords, narito naka-reverse, may balita, informasyon, may parating, good news, good luck, claim na natin yan. Anything sa mga nabanggit ko, may kaliwanagan, merong clarity, awareness na higit naaangat. Para saan? Para mas makita niyo yung pinto ng liwanag ng opportunity para sa inyo. May mga bago, guys. Yes, something will end, as I mentioned, endings for new beginnings. May mga new projects, new work, new job, new connections. Ayan, marami. Maging patuloy lang daw po kayo maging bukas sa ideya na may mga newcomers or new love interest ba to? Connections, maraming pagbabago. Of course, it will be up to you kung paano mo ito panghahawakan. Okay? Sabay sa flow, 6 of Swords. Moving forward, looking forward kayo sa mga bago. At i-release na. Ano yung i-release? Yung mga hindi totoo, yung malabo, yung hindi nagiging
healthy na para sa inyo. Yung old patterns, old connections, alam ko diretso yan. If ever parang stuck up kayo sa isang situation na parang hindi kayo makausad, maybe this is a sign for some of you, Scorpio, to move forward. It's time for you to move on. Diretso. But of course, listen to your intuition at iba-iba tayo sa point na yan. At nakakakita tayo ng someone mature dito. Temperance card, tayo Priestess, Queen of Cups, so reversal tayo. The Moon, it could be someone mentor, a guardian, your parents, feminine energy, someone na pwede niyong malapitan, makausap, kahit sa simpleng pagpapayo opinyon, maging bukas kayo dito. Kasi ito pwedeng kusang umangat sa inyong buhay. Or kailangan yung marinig, kailangan yung mapaangat din po ang inyong boses. If ever, meron kayo lang struggle sa aking na-mention, again, work, kung meron kayong tinatapos na in a way, parang nagkakaroon ng challenges, projects, or connected sa pera, ayan, hindi kayo mag-isa guys. Pahintulutan ng sarili daw na gamitin ang inyong mga communication skills. Napakahalaga na kahit paano meron kayong naririnig. Okay? Or parang lalo pa kung medyo nagiging malabo yung part na yan, baka dyan yun eh. Parang walang clarity, hindi nyo nakikita yung kabuuan ng larawan. So, why not magtanong? Wala namang masamang magtanong. Or kung meron kayong kakailanganin talaga at may pagka-tight ang budget, if ever for some bosses po ang umaangat, meron dito. Si 8th house po na aking na-mention, connected po yan sa paglo-loan, hindi sa hinihikayat ko kayo guys. So maraming pwedeng tendencies, okay? So just only take what resonate. Maring kailangan kong mabanggit ito for some of you. 8th house connected sa bangko, sa gobyerno, it's about other people's money. So kung meron talagang pangailangan at may pagkatayet, may struggle when it comes to your income, magtanong. Okay, lalo kung parang nagiging struggle na talaga to for some of you, walang masamang magtanong guys. Listen to your intuition. Okay. Balance. Ganon yung energy. Sige, when it comes to love, for some of you, single muna tayo. Eto na, may purpose ako nakikita actually. Pero for some, maring stuck up pa sa kung ano yung nangyari from the past. Single energy single Scorpio. Maring hindi pa nagiging handa. Na okay lang naman, take it easy, take some time off muna, relax, hinga, pahinga. The Moon, maring may hidden feelings pa kasi So reversal tayo maring itong person nyo ay meron pang something ramdam sa inyo or emosyon para sa inyo na hindi nyo pa ma-let go. Okay lang naman yun. Again, do some reflection. Sa part na ito, depende ito, napakalawak na pwedeng makapakinig nito. It will be up to you. Kung mag-move forward ka na ba, mag-move on ka na sa mga pagbabago sa iyong buhay, or ito nga, kayong higit na makapagpapasya, mga emosyon nyo yan, listen to your intuition, follow your heart. Huwag kayong magmamadali just because feeling nyo wala na o hindi nyo masyadong ramdam ang inyong mga partner or yung mga someone from the past nga, as I've mentioned, kasi umangat dito, connected sa past. Huwag magmadali. Okay? For some kasi, I feel for single Scorpio, di pa ready. So, ayaw nating mag-start sa isang bago kasi puro bago ang pwedeng ihain sa inyo ng universe. Since meron tayong darating na full moon, it's all about ending. Sasalubungin kayo ng mga bago ngayong buwan. So, ayaw nating tumalon sa isang relasyon na hindi pa kayo handa. Okay, kailangan ready kayo, of course, physically, mentally, emotionally, financially, para hindi tayo maging unfair. Hindi lang sa ating sarili, pero sa pwede mong makilala kasi meron. Again, merong possibility. I see purpose na. I see clarity. Pero kung hindi pa klaro, depende ito. Huwag niyong pilitin, huwag niyong bigyan ng control. Let things flow naturally sa connection niyo. For those couples in a relationship, married, balance. I see balance. Or mas magiging malalim yung connection this month. Yes po, nagiging practical din. Meron kayong mga bagong goals together na umangat. Or maybe this is a message for some to try something new naman, something different. Kung saan, paano kayo mag-bond together. Alam mo yun, lalo kung medyo matagal na rin kayo, feeling nyo pa ulit-ulit ng mga bagay.
Why not? Ito lang yun sa inyong mga paraan. Kasamang pamilya, tahanan. Enjoy din pag may time kasi may pagkaseryoso along with your other cards. Kalma lang. I see moderate balance. Or merong, ayan, baka maaring kailangan kong banggitin for some, merong healthier connections na paangat, especially kung meron kayong mga pinagdaanan na hindi kadalian itong mga nakalipas na buwan. Scorpio couples in a relationship, I see healing conversations. Sabi ko, maaaring may mga bagong idea, plano. The moon is here. Malalim, mas magiging extreme ang mga bagay sa connection nyo. Or yun yung pinaka-advice, patuloy na maging bukas sa emosyon kasi si 8th house na nabanggit ko, natural placement niyo yan as a Scorpio, minsan sinasarili ang emosyon. I mean, di masyadong naging vocal. Na okay lang naman, pero for those attached couples, maging diretso naman din kayo. I mean, be transparent, honest sa inyong mga partner. Mahalaga yun. Okay, sentro ang komunikasyon. At syempre pa ang inyong mga fates, since sobrang nagbibigay diin, hindi kayo mag-isa, Scorpio. Okay, iangat nyo lahat sa kanya. Let go. Since yun yung parang pinaka-tema nyo this month. Full moon, again, is all about endings. Let go. Release of anything, anyone that no longer serves a purpose sa inyong buhay. Let go. And let God. Okay, pray lang natin yan. Alam naman natin how powerful ang prayers para sa inyo. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng May 2026, Scorpio.